Bago ko simulan yung video, let me remind you na I'm doing this video not to destroy my wife's image. It's all my fault. It's all my fault. Eto na. Na-pressure ko yung asawa ko kasi nasa financial crisis kami. Ayoko kasi pagtrabahuhin yung asawa ko. Ayoko. Seloso ako eh. Wala akong... Basta seloso ako. Ayoko. Ang gusto ko kasi, asikasuhin niya ako, asikasuhin niya kami ng mga anak ko, magpakananay siya. Which is, ko alam kung mali, mali ako. Mali pala yun na nasasaktan ko na pala yung pagiging tao niya, nasasagasaan ko na nawawalan siya ng kalayaan. Napapatay ko siya unti-unti, yung personality niya, yung spiritual niya. So, nag-start yung financial crisis namin. And then, kumain kami sa labas, sa karinderya. May nag-encourage sa kanya na mag-Bigo Live. Bigo Live. Kasi ayoko nga siyang pagtrabahuhin eh. Kahit gustong-gusto niya magtrabaho. Pero still, nung nasa financial crisis na kami, nag-try naman kami. Nag-try kami na, kumbaga parang napagtanto ko rin na sige, naghanap kami na pwede niyang pasukan pero wala. Walang dumarating na trabaho talaga. As in, wala. So parang napunta kami dito sa Bigo Live. So itong Bigo Live, ayoko. Kasi alam ko ang Bigo. Sinabi ko sa kanya na ayokong dumating sa point na masira yung family natin. Kasi alam ko sabi ko, ito yung sisira sa pamilya natin. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, gusto ko lang naman makatulong sa financial needs natin. Sabi niya ganun. Parang ang habol ko lang is kumita. Pera, ganito, ganyan. Sabi niya, kung lolokohin kita, sana noon pa. Gusto kitang iwan, sana noon pa. So ako, nagtiwala ako. Kasi syempre, asawa ko yun eh. Tapos alam ko naman kung gaano ako kamahal nun. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Kilala ko yun. Mahal na mahal ako ng asawa ko. So hindi pa rin ako pumayag. Hanggang sa kinonvince niya ako na ang habol ko lang is yung earnings. Sabi niya, wala akong plano makipagkita, whatsoever. Yeah. Kung gusto ko itang lokohin, sana noon pa. 15 years kaming mag-asawa. 15 years So syempre ako pinanghawakan ko yun. Tsaka kilala ko asawa ko. Mahal ko yan. Mahal na mahal ko yan. At alam kong mahal ako niyan. Mahal na mahal ako niyan. Pumayag ako na not knowing na it will lead us into a worst scenario. So noong una, okay na kumikita siya. Puprovide niya yung nakakatulong siya financially. Nababayaran niya yung wifi. Kaso, habang tumatagal, nag-iiba. Hindi niya na naasikaso yung mga bata. Tapos ako, yung buhay namin, bigat na. Parang paulit-ulit na lang, nakakapagod na. Ito na pala yung calling ni God. Alam mo yung kaya mo namang iwasan na mangyari, pero hindi mo na iwasang mangyari. Kasi parang kailangan mangyari. Parang ganun eh. Ganun yung nangyayari sa akin ngayon. So nung time na ang bigat-bigat na, sabi ko, pagod na ako. Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay ko. Parang wala nang purpose yung buhay ko. Parang bukas, ganito na naman. Gigising ako, tutulog ako, ganito na naman. Parang alam mo yun, parang paulit-ulit na lang. Tapos, imagine this walang relationship yung pamilya ko. As in, wala. Mga anak ko, kakain lang kung sino gustong kumain. Ang lamesa namin dito, kahit sabihin mo, kinapos kami kasi napunta lahat sa pagpapagawa ng bahay. Wala kami nabiling gamit. Bahay lang. May gamit lang kami, mga luma pa rin, yung mga dating pinagamitan namin. Tapos yung lamesa namin, bilog na kahoy. Bilog na kahoy lang. So hindi kami kasya lahat. Hindi kami makakain ng sabay-sabay. So walang relationship, tapos wala kaming salaset. Wala at all. Papakita ko na lang sa inyo dito yung itsura ng bahay namin kung paano binago ng Panginoon na. Eto. Kwento ko muna ulit. So, wala kaming relationship. As in, yung mga anak ko hindi marunong magdasal. Ay, hindi. Marunong magdasal, pero iba Iba yung dasal nila. Iba kasi yung tinuro ko sa nila. Iba yung dasal sa bibig. Iba yung dasal sa puso. So, yung sa kanila before, dasal sa bibig. Tapos ako, pag nagdadasal, bago matulog, nakahiga. So, walang respeto. Ganon yung relationship ko kay God. Before. Although kilala ko, kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, iba yung kilala mo yung Diyos. Iba yung tinanggap mo. Kasi pag kilala mo siya, nakausap mo siya without respect. Pero, pag tinanggap mo siya, doon na magsisimula yung respeto mo sa kanya. Na magiging sensitive ka na sa kanya na
Mali to dapat ito yung pinapakita ko sa Panginoon. Ganon. So nung time na ito na, parang pagod na ako, parang gigising lang ako, matutulog, kakain, babiyahe, ganon. Pamilya kami, pero wala kaming relationship sa bawat bahay. Yung asawa ko nagiging worst kasi hindi niya na kami naaasikaso. Madalas na kami mag-away. Naging toxic na yung relationship namin. Sobrang toxic. Ito ang worst sa akin. Ang sakit kong magsalita. Sobrang grabe ako magsalita. Pag nagalit ako. Pero, hindi naman ako nagagalit ng walang dahilan. Siyempre may reason ako. Pero mali pa rin. Kasi nabigyan ko ng matinding trauma yung asawa ko. Sa lahat ng kutsilyo sinaksak ko sa puso ng asawa ko. Kahit hugutin ko yun, meron may iwang peklat na maraka sa nagawa kong damage sa asawa ko. At yun ang pinagsisisihan ko ngayon. So, grabe kong nasigawan, napagsalitaan yung asawa ko, na-degrade ko yung personality niya, yung morality niya, lahat ng masama nagawa ko sa asawa ko. Masama mo, Kuya LA, sabi niya. Kasi after all what your wife done to you, yes, mabait yung asawa ko. Kaya hindi ko siya masisi kung bakit dumating sa point na nakakita siya ng taong magpapahalaga sa kanya. Taong uunawa sa kanya, ma-appreciate siya, mapapasaya siya in short. May nakilala siya ulit sa Bigo. Ayoko nang i-elaborate yung nangyayari sa amin sa Bigo, pero ayoko mahusgahan yung asawa ko. Kaya nga nasabi ko, it's all my fault. Ako yung naghatid sa kanya doon sa sitwasyon niya. Hindi ko siya pinahalagahan. Hindi ko siya iningatan nung time na kami pa. Nasa akin yung pagkakataon para pahalagahan siya, para patunayan kung gaano ko siya kamahal. Pero naging busy ako sa pagtaguyod sa kanila. Nawala yung, sabi nga ng asawa ko nawala yung LA na asawa ko na hindi natatakot mawalan. Yung may tiwala kay God na magpo-provide. Kasi na-pressure ko yung asawa ko. Na-pressure ko siya. Na-pressure ko siya hanggang sa nabigyan ko siya ng matinding trauma. So, eto na. Naghiwalay na kami. Naghiwalay kami. Ako rin nagtulak sa kanya Lumalaban kumakapit yung asawa ko. Ayaw niya. Ayaw niyang bitawan kami. Kaso nga, naging mayabang ako. Kasi nga sabi ko sa inyo, nakasanayan ko yung hiwalay bate. Kasi nung time na nandito na kami, time na nagkakaproblema na kami, ilang beses din kami naghiwalay ulit. Kasi nga nagsiselos na ako nararamdaman ko iba na, malamig na. May something na, sabi ko. Kumbaga, pwede ko nang pigilan Alam mo yun, pwede kong delete yung Bigo account niya, patigilin siya sa ginagawa niya, pero hindi ko magawa. Nagbibigay pa rin ako ng trust sa kanya na parang may nagpapaintindi sa akin na, kaya mo, kailangan mangyari to. Parang ganun. Kasi ang gulo-gulo na ng buhay ko. Ang gulo-gulo na ng sitwasyon ng pamilya ko. Kasi bago mangyari yun, bago kami maghiwalay, pinagdasal ko sa Panginoon, sabi ko, Ama, ay God, sabi ko. Hindi pa nga Ama, God, sabi ko, God, tulungan mo ako. Kasi natatakot ako na lumaki yung mga anak ko nang hindi kayo nakikilala. Tapos yung sitwasyon namin sa bahay, ang gulo, ang baboy, ang worst kasi ganito dumating sa point na nakadepende talaga kami lahat sa asawa ko. Kaya, gaya nga sabi ko, hindi ko masisisi yung asawa ko kung bakit nakahanap siya ng tao magpapahalaga sa kanya. Kasi, ako rin mismo nagtulak sa kanya. Imagine mo yung araw na sa kanya lahat Para siyang napagod, nasakal. Sa kanya lahat, gawain bahay, asikaso ng mga bata, tapos nape-pressure siya. So, ako ang nagdala sa kanya papunta roon sa sitwasyon na meron kami. Kaya nung time na yun, kasi ang yabang ko ako yung nagpo-provide. Asikasuhin mo ko. Asawa mo ako, asikasuhin mo ako. Siguro, ang mali, ang akin lang naman din kasi. Although mali ako, pero ang gusto ko lang din, maramdaman yung asikaso, pagmamahal. Pero, mali kasi wala nga kaming guidance ni God.
wala kaming guidance ng words ni God eh. So parang kilala lang talaga namin ng Diyos. Hindi dahil sa tinanggap namin. Iba, laki talaga ng difference. Ang laki ng difference ng kilala mo sa tinanggap eh. So napagod yung asawa ko. Kasi parang napagkaisahan namin siya ng mga anak ko na lahat kami nakadepende sa kanya. Gawain bahay. Yung mga anak ko hindi marunong maghugas ng pinggan. Pag inutusan mo, hindi sumusunod. Tapos, wala kami relationship. We are family. But dead inside. Alam mo yung feeling na pamilya kami pero patay kami sa loob. Ganun ang buhay namin before. So dasal ako, God, please. Sabi ko, tulungan mo ako. Tulungan mo ako kasi natatakot ako na someday yung mga anak ko lumaki na walang alam. Walang alam sa gawain bahay, walang alam sa responsibilities. At higit sa lahat, tulungan mo ako na makilala ka ng mga anak ko. Kasi natatakot ako na lumaki sila nang walang takot sa Diyos. Natatakot ako na lumaki sila na hindi ka kilala. At natatakot ako na someday may makilala sila at magpamilya sila, eh wala silang alam at baka masaktan lang sila, wala akong magawa. Kaya yung nangyayari ngayon, feeling ko, answered prayer. Even though, napakasakit. Napakasakit. Sobrang sakit eh. Mahal ko yung asawa ko eh. Mahal na mahal ko yun. Asawa ko yun. Tsaka alam niyo naman yung pinagdaanan namin. Kasi masyado akong kampante. Na pag nag-away kami, nag-iwalay kami, 2 days, 3 days lang okay na kami. Pero this time hindi, iba na. Na-fall na siya sa iba. Yun yung pinakamasakit na naramdaman ko. Na, ang alam ko mahal niya ako. Pero hindi pala. Hindi, minsan, hindi niya ako mahal. Kumbaga, hindi pala tama yung ginagawa ko sa kanya. Kasi ako yung nagtulak sa kanya para patayin yung pagmamahal niya sa akin. Ako yung gumawa ng paraan para ihatid siya doon sa sitwasyon na yun. Ako mismo ang nagpatay ng puso ng asawa ko. Pero ang pinagtataka ko, kasi parang kaya kong pigilan eh, na huwag kaming humantong sa ganito. I-delete ko lang yung Bigo account niya, tapos na problema namin eh. Authoritative ako sa asawa ko eh, parang pag ako sinabi ko, takot sa akin ang asawa ko. Kahit mga anak ko, takot pag nagalit ako. Kasi pag nagalit ako, worst. Itong bibig ko malala. Matalas pa sa kutsilyo yung mga salitang nabibitawan ko. Nadadamage ko yung puso't isipan ng asawa ko nang hindi ko alam. Masyado akong naging mayabang, masyado akong naging masakit sa magsalita sa asawa ko. So, yung time na nangyari yun, sabi ko, God, please help me. Parang kailangan mangyari. Pwede kong delete yung account. Tapos pwede kong gawin eh, para matigil. Pero hindi. Parang may nagsasabi sa akin, hayaan mo. Hayaan mo lang. Hayaan mo mangyari. Ito na, ang sakit. Yung sobrang lalala ng sitwasyon, ramdam ko na eh, ang lamig na sa akin ng asawa ko. Ramdam ko na yung kahihinatnan na we're dead. Ako pa rin si gago na nagtaboy sa asawa ko. Kahit kumakapit pa yung asawa ko, nag-iisip pa rin siya, pero ako yung naglagay ng pressure na umalis siya rito sa bahay namin. Even though yung asawa ko, still sinusurvive niya yung relationship namin, pero ako, pinagtutulakan ko siya. Ang yabang ko eh. Mahal ako ng asawa ko eh. Maaayos namin to. Daming beses na namin na naghiwalay. Hindi. Ibang sitwasyon to. Hindi to tulad dati. And this is the worst situation na nangyari sa akin. So yung time na pinalayas ko yung asawa ko, inaamon ko pa, sinagad ko pa talaga. April 1st. Sabi pa nga ng iba, April Fools, hindi. Doon siya nag-decide bumitaw. Malis na siya ng bahay. Doon niya na-enjoy yung freedom, happiness, and whatsoever. Ako naman kasi, pag ako nagalit, after nun, wala na. Ay di, parang, hindi ko rin naman totally talaga gustong, parang nasasabi yun, kasi galit ako, pero mali nga. Parang pinahintindi sa akin ng Panginoon yun. So, eto na. Malis na siya. Wasak ako.
Una, kaya ko pa kasi ang alam ko, uwi rin yan, maayos pa. Pero nung tinatry kong i-reconcile, tapos, alam ko na may third party na, hindi pa alam na third party. Parang, unti-unti, pinaparealize sa akin ng Diyos lahat eh. Parang namnamin mo tong pain. Ang sakit! Sobra! Ang sakit! Andun dumating sa point na nalaman mo na yung feelings niya dun sa lalaki na sobrang sakit na ma-realize na may mahal na siyang iba. Sobrang sakit ma-realize na masaya siya sa iba. Sobrang sakit ma-realize na it's all my fault. Sa akin lahat ng pagkakataon para ingatan at tahalagahan yung asawa ko pero hindi ko ginawa. Naging mayabang ako. Kaya sabi ko, di ba, ako may kasalanan ng lahat kung bakit ako nasa sitwasyon na to. Pero, eto lang yun eh. Tinatawag pala ako ng Diyos. So, eto na. Time na yun, nire-reconcile ko. Parang parang may barrier eh. Parang may barrier. Lahat ng kinakausap ko, walang naitutulong. Lahat ng mga nakakausap ko, kahit asawa ko, ang gulo kausap, hindi ko na alam kung paano ko siya papaniwalaan. But still, nag-sorry ako sa asawa ko, binila ko ng bulaklak, not once but twice. Nag-realization ako sa asawa ko. Inamin ko lahat ng pagkakamali ko, nag-sorry ako, umiyak ako. Then sabi ko nga, kahit bunutin ko lahat ng kutsilyong na itara ko sa puso't isipan ng asawa ko, meron at merong may iwang peklap doon pag gumaling. So, ganun ko na-damage yung asawa ko. So, iyak ako ng iyak pag uwi ko rito. Iyak ako ng iyak. So, galing ako doon sa bahay ng asawa ko. Ay, bahay ng kapatid ng asawa ko. Kasi doon siya nakatira eh. After namin mag-usap, umupo ako sa sala. First attempt ko ng reconciliation, hindi mo nag-work. Ayaw niya na talaga. Talagang desidido na siya. So, uwi ako, iyak ako ng iyak. Sobrang iyak ako ng iyak sa Panginoon. Nag-reflection ako kay God. Reflection ako. Talagang pinaintindi sa akin ni God yung sitwasyon. Habang iyak ako ng iyak, madaling araw nun, di ako makatulog. Alam mo yung feeling na hindi ka makakain. Hindi ka makatulog. Lahat yun, naramdaman ko talagang unbearable yung pain and suffering. As in a single snap of your finger, mawawala ka sa sariling katinoan. Ganon ka-worst ang feeling. At hindi biro. And I pray na sa lahat ng tao may pinagdaraanan sa buhay na katulad ng sitwasyon na pinagdaanan ko. Yung mga mag-asawa na may family problem, I pray na dumating si God sa buhay nila, mapagtagumpay nila yung relationship nila at dumating sa worst case scenario na nangyari sa akin. In Jesus' name, I pray. And then, eto. Iyak ako ng iyak sa Diyos nun. Talagang sabi ko, ang sakit sobra, ma. Pinarealize sa akin ng Diyos habang umiiyak ako yung situation namin from the beginning. Kung paano ko sinaktan yung asawa ko. Kung paano ko siya sinaktan, ginawa ng kalokohan, kung paano ko naging makasalanan. Talagang in-inject ng Diyos yun sa utak ko. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. As in, sabi ko, I'm so sorry. Nag-repent ako. Repent ako kay God. Di na ako nagyabang, di na ako pumalag, di na ako nagmalaki. Sumuko ako sa Panginoon. Siya kagad ang nilapitan ko. Tapos hindi ko pa kilala ang Diyos Ama talaga. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi apakasakit ng feeling. Alam mo yung bulate, binusa ng asin. Ganon ako. Imagine this hiwalay na kami ng asawa ko, pero ang toxic ko pa rin sa asawa ko, nag-aaway pa rin kami. Ganon ako kalala. So, eto na. Yung time na umiiyak ako. Realize ko lahat. Lahat from the beginning. Yung pinarealize sa akin lahat. Simula nang sa kinuwento ko sa inyo na pinaggagawa ko yun. Pati yung iba pa. Basta lahat. Crystal clear. Bininject sa utak ng Panginoon ko. Sorry. Kaya, nag-attempt ako ng second reconciliation sa asawa ko. Nag-realization ulit ako sa harap ng asawa ko. Binili lang ulit ng bulaklak. Wala pa rin. Hindi pa rin kaya. Para ibalik yung pagmamahal. Kasi fall na siya dun sa gay eh. Clouded na siya.
So, uwi ako. Bago ako umuwi, umupo muna ako dun sa dining set ng kapatid niya. Sarap na feeling kumain sa lamesa, sabi ko. Ganda eh. Ganda ng bahay nila. Tapos, umupo ako dun sa couch. Sarap ng feeling ng may couch Kasi, wala kami nun eh. Wala na kami nun. Sabi na asawa ko, hindi pwede sa amin yan kasi may mga aso kami. Sabi niya gano'n. So, yun yung isa sa reason. Kasi yung mga aso namin, di rin namin na-disiplina. Kaya, napagod din siya. Kasi araw-araw, linis siya ng dumi ng aso, ihi ng aso dito sa loob ng bahay. Basta, nasakal siya. Sumabog siya. In short, sumabog siya. Basta pag uwi ko nun, sabi ko, kinabukasan, iyak ko din iyak. Pag-gising ko, pagbaba ako sa upuan namin ng Cleopatra na kahoy lang, wala yun. Sabi ko, God, hindi ko kaya to. Para akong mamamatay. Parang sasabog yung anxiety, yung pain, suffering. Kasi nakita ko, pagbaba ko, ang nakita ko, dumi ng aso namin, ihi, yung kalat ng bahay, whatsoever. Parang pinintindi sa akin ng Diyos na yan ang sitwasyon ng asawa mo kada gumigising sa umaga. Tapos ikaw, hindi mo inintindi. Inintindi mo sarili mo lang. Yun! Parang nirealize sa akin. So, upo ako. Sabi ko, God, help me please. Help me. Alam mo, may bumulong sa akin. Hindi ako baliw. Baka sabihin nyo, nababaliw ako na. Hindi, may bumulong sa akin. To be honest, totoo to. Alam mo sabi? Ako bahala. Alam ko na. Sabi ko na lang, saan ako kung pera? Wala naman akong pera. Alam mo, sagot niya sa akin, ako bahala. Alam mo, pinaintindi niya sa akin. Sinong gustong bumalik pag nakita yung bahay mo na walang pagbabago? Sabi ko, nga. Akong bahala. Grabe si God, promise. Grabe. Tutulin ko muna since 24 minutes na. Continue ko yung next episode. Bye for now.